Natigilan at nawala ng imak si Yu Hongyi. Kung itinanong ito bago ang araw na ito, walang pag-aatubili niyang sasagutin na ang Clarity Sect, kasama ang 10 sikat na sekta ng mundo, ay matuwid, habang ang Underworld Sect, Evil Sky Pavilion, Demon Slaying Sect, at Azure Dragon Society ay masama. Ngunit lihim na nagsanay ng masasamang sining ang kanilang pinuno ng sekta na si Moki, na kumakain ng asensya at dugo ng mga cultivator ng tao, na 100 beses na mas masama kaysa sa demonic path. Kaya, napagtanto niya ngayon na ang elder na ito sa harap niya na hindi sila sinisipa habang nakadapa ay talagang napakabuti na. Habang pinag-iisipan ito, ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. Natuto na po ako. Bumalik si La Xiao sa pangunahing paksa at tinanong siya kung, bukod kay Yu Zhenghai, may nakita pa siyang iba, kahit sino pa. Sumagot si Yu Hongyi na nakita rin niya si Wuya, ang pang-7 disipulo ng Evil Sky Pavilion. Ang taong ito ay masama at tuso, mahusay sa pagpaplano. Ang mabilis na pagkontrol ng Underworld Sect sa 7 Peaks ng Clarity ay dahil sa kanyang pag-uudyok. Galit na idinagdag ng 7 anak ng Clarity Sect, masyadong kasuklam-suklam ang taong ito. Dahil nagtanim siya ng mahigit 100 especially iya, talagang kasuklam-suklam ang gayong masasamang taktika. Mahigit 100 tao, hindi inaasahan ni La Xiao na ganoon kalaki. Para sa iba, kahanga-hanga na ang paglalagay ng 1 o 2 especially iya, ngunit naglagay siya ng mahigit 100. Dapat ba itong maging pagtutulungan? Bumuntong hininga si Yu Hongyi. Taon-taon tumatanggap ng mga disipulo ang Clarity Sect, ngunit siya lamang ang nagsamantala sa isang butas sa batas. Wala nang masyadong masasabi. Nagpatuloy si La Xiao sa pagtatanong, nasaan na ngayon si Wuya? Medyo kakaiba ang tanong na ito para kay Yu Hongyi. May galit ba ang matandang ginoo sa mga tao ng Evil Sky Pavilion? Tumugon si La Xiao, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng galit. Para kay Yu Hongyi, ang tugon na ito ay nagpapahiwatig ng ibang kahulugan. Kung hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng galit, kung gayon hindi rin gaanong mahalaga ang relasyon. Kung kayang harapin ng matandang ginoo ang Evil Sky Pavilion, ito ay magiging tunay na mapalad. Maaari ko bang itanong, sa anong sekta o paaralan kayo kabilang? Kapag nalampasan na namin ang kalamidad na ito, tiyak na pupunta kami upang ipahayag ang aming pasasalamat. Nang marinig ito, kalmadong sinabi ni La Xiao ang 3 salita, Evil Sky Pavilion. Natigilan si Yu Hongyi, na parang hindi niya gaanong narinig iyon. Pasensya na, saan po sinabi ng matandang ginoo? Pagkatapos lamang niyang magsalita, isang malaking lumilipad na chariot ang biglang lumitaw sa langit. Lubos na nagulat si Yu Hongyi. Nakilala niya ito bilang ang cloud-piercing flying chariot. Dali, balik sa bilangguan. Bilasan ninyo. Matandang ginoo, narito na ang mga tao mula sa Evil Sky Pavilion. Hindi siya pinansin ni La Xiao, ngunit tumingin kay Yu Hongyi, na lumipad palabas mula sa lumilipad na chariot. Master, sabik na naghihintay ang iyong disipulo. Nasaan ang taksil? Natigilan si Yu Hongyi nang marinig ito, biglang nakaramdam ng matinding panginginig sa kanyang puso. Tumingin siya sa batang babae na lumipad palabas, at pagkatapos ay sa payapang matandang lalaki na nakasakay kay bayan, at napagtanto ang kanyang sitwasyon. Tumakas na kayo ngayon. Makakatakas pa ba siya? Malinaw na huli na ang lahat. Napansin niya ang mga disipulo ng Clarity Sect sa ibaba, at inihagis ang Brahma Heaven Silk na nakabalot sa kanya. Nanatiling nakatayo si Yu Hongyi, at nang makita ang pagpapakita ng kapangyarihan mula sa celestial weapon na ito, nagpakita ng gulat ang kanyang mukha. Isang celestial weapon. Halos matiyak niya na ang batang babaeng ito ang siyam na disipulo ng Evil Sky Pavilion. Tumigil kayong lahat. Isang paos na boses ang nanggaling sa lumilipad na chariot. Si Panlid Ian iyon, dating nangungunang eksperto ng Clarity Sect. Sina Yu Hongyi at ang 7 anak ng Clarity Sect ay nasa kanilang huling hininga na. Nang makita si Panlid Ian, labis silang natuwa. Elder Pan. Nagbibigay galang ang mga disipulo kay Elder Pan. Bumalik na ang nangungunang eksperto ng Clarity Sect. May pag-asa na. Walang ekspresyong umiling si Panlid Ian. Hindi ako anumang Elder Pan. Ako ay isang elder ng Evil Sky Pavilion.
Agad na nawala ang pag-asa ni Yu Hongyi, at hindi makapaniwalang tumawag siya, muli, Elder Pan. Sumagot si Panlid Ian ng may pagtataray. Katahimikan. Hindi inaasahan ni Lasho na magkakaroon ng ganitong pagbubunyag si Panlid Ian, ngunit ito ang pinakamahusay. Sa hinaharap, maaari rin siyang maglingkod ng mahusay para sa Evil Sky Pavilion, na maging isang malakas na kamay ng pavilion. Pagkatapos ay nagsalita si Lin Lasho. Ang pagbagsak ng Clarity Sect ngayon ay dahil sa mga gawa ng pinuno ng sekta na si Moki. Bukod dito, si Moki ay nasa ilalim ng impluensya ni Mowgli mula sa palasyo. Kaunti lamang ang kinalaman ni Yu Hongyi dito. Iminumungkahi kung palayain sila. Pagkatapos marinig ito, si Panlid Ian, na sinira ang kanyang karaniwang ugali, ay yumukod kay Lin Lasho, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay nagutos si Lasho, humakbang kayo rito. Huwag kayong mahulog at mamatay. Nanatiling walang pagbabago ang ekspresyon ni Lasho, at tila wala siyang interes na harapin sina Yu Hongyi at ang iba pa. Pinalaya ni Ciu Honor ang mga disipulo ng Clarity Sect, at lumapit siya sa tabi ni Lasho upang paalalahanan siya. Master, tumakas na ang 4 na dakilang tagapagtanggol ng Underworld Sect. Yumukod si Duan Muxing at sinabi, handa akong patnubayan ang Cloud-Piercing Flying Chariot at habulin ang mga taksil. Umalis na tayo. Nagbigay ng utos si Lasho at pagkatapos ay lumundag sa Cloud-Piercing Flying Chariot. Nag-irap si Ciu Honor kay Yu Hongyi at sa iba pa. Para sa kapakanan ni Elder Pan, hindi ko kayo papatayin. Pagbalik sa Flying Chariot, tiningnan ni Panlid Ian si Ciu Honor at pinaalalahanan siya. Hiha, hindi dapat gamitin ang mga celestial weapon sa ganyang paraan, maging ito man ay celestial o terrestrial weapon. Kapag nakilala na ang isang master, dapat magkaroon ng synergy sa pagitan ng master at ng weapon. Kung mas mataas ang synergy, mas malaki ang kapangyarihan. Kanina, nakita kong ginagamit mo ang weapon ng malalaki at malalakas na hampas, na tila kahanga-hanga ngunit kulang sa finesse. Habang nagsasalita, kinuha niya ang kanyang lalagyan ng alak mula sa kanyang baywang at sumenyas kay Ciu Honor na bunutin ang tapon. Si Ciu Honor, hindi kumbinsido, ay casual na ikanaway ang kanyang kamay, at madaling nakalas ng Brahma Heaven Silk ang tapon. Si Panlid Ian, na hawak ang lalagyan ng alak, ay muling nagsalita. Ibalik mo. Kinontrol ni Ciu Honor ang Brahma Heaven Silk upang dahan-daang gumalaw. Ngunit ang tila simpleng pagkilos, hindi niya magawang idiin ito pababa. Ano ang nangyayari? Mayroon ka bang binago upang sadyang pahirapan ako? Medyo nag-aatubili si Ciu Honor, at umiling si Panlid Ian at ipinaliwanag, ang kamay ay isa sa mga human weapon na may pinakamataas na antas ng synergy. Kapag naabot mo ang parehong antas ng synergy sa iyong weapon tulad ng sa iyong kamay, maaari mo itong kontrolin sa napakaliit na detalye. Ang Brahma Heaven Silk ay parang iyong braso. Nagpout si Ciu Honor, hindi ako naniniwala sa iyong mga teorya. Ang master ko lang ang pinaniniwalaan ko. Walang magawang umiling si Panlid Ian. Ngayong nawala na ang lahat ng kanyang paglilinang, kahit na gusto niyang turuan siya ng isang bagay, wala siyang kredibilidad upang hikayatin siya. Bukod dito, dahil disipulo siya ng Evil Sky Pavilion, maaaring tila mapangahas ang kanyang mga pagkilos. Pagkatapos ay yumukod siya kay Lasho. Naging mapangahas ako. Patawarin ninyo ako. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas na nagpapahiwatig na walang anuman iyon. Tutal, si Panlid Ian ang dating nangungunang eksperto ng Clarity Sect at kapanahon ni Lang Lasho. Ang kanyang mga karanasan at kaalaman ay hindi kayang pantayan ng nakababatang henerasyon. Mabuti na handa siyang gabayan ng nakababatang henerasyon. Sa katunayan, hindi gaanong maraming oras ang ginugol ni Lasho sa pagtuturo sa kanyang mga disipulo. Habang pinag-iisipan ito, nagpakita siya gamit ang Nameless Sword. Malaking bahagi ng sinabi ni Elder Pan ay tama. Talagang mapapahusay ng synergy ang control sa mga celestial weapon. Pinaalalahanan ako ni Elder Pan, pagbalik natin sa Evil Sky Pavilion, maglalaan ako ng mas maraming oras sa pagtuturo ng mga pamamaraan. Pagkatapos ay sinulyapan ni Lasho ang lalagyan ng alak sa kamay ni Panlid Ian. Celestial.
Sandaling nagulat si Panlid iyan. Ngunit tumango bilang tugon. Magaling ang iyong mata. Nagsalita ang paos na boses ni Lang Lasho. Ang lalagyan ng alak. Kahanga-hanga. Si Panlid iyan. Nalulugod. Humigop siya mula sa lalagyan. Swerte lang. Talaga. Nasunog ang buong Blackwood Forest sa loob ng 49 na araw. At ito lang ang natira. Ang hindi kapansin-pansing lalagyan ng alak ay lumabas na isang celestial weapon. At malaking tagumpay na hindi niya nawala ang weapon sa kabila ng kanyang kasalukuyang kawalan ng paglilinang. Pagkatapos ng ilang habulan, hindi nila nalalapitan ang layo, at naglaho sa mga ulap ang lumilipad na chariot ng Underworld sect. Tumakbo si C.I.U. Hunter sa tabi ni Duan Muxing upang tumulong sa paghimok nito. Ang pagganap ng lumilipad na chariot ay lubos na nakasalalay sa piloto. Kung mas mataas ang paglilinang, mas malaki ang kapangyarihan nito. At mas mabilis itong makakarating. Inasahan ito ni Lasho at umiling. Ipinahihiwatig na hindi na kailangang humabol pa. Si Yu Xinghai ay nakatali ng isang banal na spell. At sa kalaunan ay lalapit sa atin. Balik sa Evil Sky Pavilion. Samantala, sa isang tiyak na kagubatan, mahinang nakasandal si Wu Yao sa isang malaking ugat ng puno. Isang gintong liwanag ang kumikislap mula sa nakatanim na binding character sa kanyang dibdib. At bumuntong hininga siya ng may pagtanggap. Ang Body Binding God Spell. Maraming pukana si Master Shi. Nang marinig ito, lumapit si Yu Xinghai mula sa gilid. Pasensya ka na sa nangyari, ikapitong kapatid. Balak ni Lasho na hulihin ang taksil na si Yu Xinghai. Ngunit hindi inaasahan, ang Body Binding God Spell ay tumama kay matandang pito. Kay si Wu Yao sa halip. Umiling si Wu Yao. Hindi na kailangan ng formalidad sa pagitan ng magkakapatid. Sarili kong kapabayaan ito. Akala ko kayang ilihis ng isang paang baka ang pansin ni Master. Hayaan mong alagaan ng isang nakatatandang kapatid sina Yu Hongyi at ang iba pa. Ngunit sayang, pinigilan ni Yu Xinghai ang kaguluhan sa loob. Ikinuyom ang kanyang kaliwang kamao. At nagpakawala ng isang bagzo ng malakas na enerhiya na tumagos sa isang matayog na puno. Sa harap nila, pagkatapos ay bumuntong hininga siya at nakapapanatag na sinabi. Hindi nabanta sina Yu Hongyi at ang 7 anak ng Clarity Sect. At ang Clarity Sect ay umiiral na lamang sa pangalan. Ang aming layunin ay mahalagang nakamit na. Nakababatang kapatid, huwag kang mag-alala, kung wala ang iyong tulong. Hindi sana bumagsak ng ganoon kabilas ang 7 tuktok. Gayunpaman, medyo nagtataka siya. Ang Body Binding God Spell. Ang Cloud-Piercing Flying Chariot. Ang Bundok Bayan. Ang mga pamamaraan ni Master ay kasing lakas pa rin ng dati. Ngunit bakit kailangan niyang lumabas at magpagulo sa kanyang edad? Naghinala si Wu Yao. Marahil, talagang gustong kunin ni Master ang pinakamahusay sa lahat ng aral. I-lock ang lihim sa walang hanggang buhay. Sa pagbanggit ng walang hanggang buhay, mahigpit na ikinuyong ni Yu Xinghai ang kanyang mga kamao. Tumutunog ang kanyang mga buko. Kung talagang may lihim sa walang hanggang buhay, mayroon bang sinumang nagtagumpay sa paglipas ng mga taon? Henerasyon pagkatapos ng henerasyon sa mundo ng paglilinang. Sa tuwing lumilitaw ang isang henyo o isang makapangyarihang figure, ayaw nilang magpahirap sa langit, at naghahangad na baguhin ang hindi nababagong katotohanan. Gaano kaya ito kadali? Nang makita ito, nag-alok ng kaunting aliw si Wu Yao. Nakatatandang kapatid, kalma ka lang. Bakit ka pa bababa sa antas ni Master? Bumuntong hininga si Yu Xinghai. Salamat kay kapatid Wu Yan. Ngumiti si Wu Yao. Naaalala ang naunang tagpo sa gubat. Walang anuman iyon. Kung hindi ginamit ng nakatatandang kapatid ang kanyang mahalagang asensya upang tulungan akong makatakas. Malamang nahuli na ako ni Master ngayon. Nakababatang kapatid, magtiwala ka. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang sirain ang Body Binding God Spell na ito. Maliit na mga isyo lamang ito. Hindi mahalaga kung mayroon akong paglilinang o wala. Tumango si Yu Xinghai. Sa ganyang ugali, hindi nakapagtataka kung bakit mo namamahala ang Darknet. Naniniwala akong kaya mong pangasiwaan ang Darknet. Ngunit ang mawala ng paglilinang ay isang panganib pa rin. Tutal,
Sino ang makakagarantiya na walang iba sa darknet na may masamang motibo? Bumalik tayo sa Mount Tranquility. Pagkatapos sabihin, ito, inilayo niya si Siwuyaw sa lugar.